Hi and welcome back to Marek Talks with Vince and Mark. And in today's episode, pag-uusapan natin is your relationship with yourself. Yeah, so more on ulit to, sharing ng opinion and experience, and kung may mga maririnig kayo na parang, uy, na-experience din namin yun ganun. So, sana makarelate din kayo, and yeah, ito talaga yung journey overall. That note, let's start the episode. Yeah. First question ko sa'yo, kailan mo naramdaman na kailangan mo ng parang may baguhin sa sarili mo? Na parang kailangan mo nang i-improve. Yeah. Kasi di ba self-improvement is parang equals to relationship with yourself, di ba? Correct. Always. And I think yun kasi yung first step din. It's being aware na kailangan mo may i-improve sa sarili mo. And then, magpa-follow through na or magdo-domino effect na dun yung kailangan kong i-adjust. Ganon. So, parang for me, yung parang, I would like to say, yung parang sagad ko na, yung parang nasa dark talaga ako. Like, parang sabi ko, I don't know what I'm going to do next. Like, hindi ko na alam. Is yung, nung nag-shift tayo, pare. So, I think parang 4 years nag-try mag-BSA, and then nung parang hindi na talaga kaya, like individually as a student, parang alam mo na hindi mo nakikita yung sarili mo, like pursuing this course, like doing yung mga ginagawa ng accountant, kanon. I mean, of course, yung professional is definitely good, pero you don't just see yourself na andon. So, yun yung parang dark moments ng buhay ko kasi may bagong curriculum na eh. Diba? Yung parang K-12, parang hinahabulan nila tayo. And if in case na I wanna say magkanda bagsak-bagsak or if may negative pang nangyari, habang BSA tayo, magba-backfire yon in a way na kailangan natin na sumabay na doon sa bagong program. Which is going to take us more than 6, siguro mga 7, 8, or 10 years first. Para tayo nag-doctor, right? So, andun yung pressure na yon, and at the same time, andun yung fear na paano ko siya i-deliver sa parents ko, of course, yung sa financials, yung mga ganon. So, yung sa akin nun, sabi ko, hindi ko na alam anong gagawin ko. So, parang just break through it. Like, umiyak ako, to be honest. Like, umiyak ako sa parents ko. I told them na hindi ko na talaga kaya, and this is something na hindi ko nakikita yung sarili ko. And then, after lang nun, I think, buti na lang din na naging understanding yung parents ko about it. And then, sabi ko na lang din sa sarili ko, sana matagal ko nang ginawa. Sana hindi ko na pinatagal ng ganito. Kung alam ko lang na maiintindihan nila, sana pinaaga ko na lang lahat. Pero the thing is, yun yung darkest moments, and doon ko rin na-realize na kailangan kong may baguhin sa sarili ko. Kasi first, if hindi ko rin pinili, or I mean, if mas naging intentional ako doon sa pagpili sana ng course, diba? Kung sana mas inintindi ko siya, mas iniisip ko siya, I don't think kailangan umabot sa ganung punto kasi onset, bago ka mag-enroll for college, alam mo na yung gusto mong gawin. Tama. Diba? Instead of, parang ako kasi noon, parang sabi ko lang, college is parang high school. Ganun lang yung mindset ko eh. Kasi parang, ang kailangan ko lang naman, diploma. Ganun, then, I'm good. Hindi pa Sink in. Hindi pa nag-sink in, hindi nag-make ng mark na kailangan mong mag-college kasi yan yung magde-decide kung ano yung magiging trabaho mo sa future. For your whole life, right? So, yun yung bagay na sabi ko, I should have done better. Na if ginawa ko yon, if nag-decide ako, like if pinag-isipan ko siya, if nagbigay ako ng thoughts about it, hindi ko kailangan umabot sa ganung point. But then again, part of it is parang experience na lang din. And then you learn from your experience nga, from your mistakes, good or bad man. But bottom line is, you'll always learn from it. So sa akin noon, yun yung darkest moments na sabi ko kailangan may magbago. And I would say na marami nagbago from there kasi after natin mag-shift, not only na mas dedicated and mas masaya ako dun sa course na tinake natin, which is human resource. So shout out to you guys. So after mag-shift dun sa human resource, mas naging comfortable and relaxed yung feeling ko kasi parang bawas na yung pressure na, alam mo yung feeling na may ginagawa ka na hindi mo gusto, pero kailangan mo lang gawin kasi kailangan gawin. For the sake of it lang. For the sake of, yeah. Kasi
unang-una, di mo naman pwede sabihin sa parents mo na, ma'am, ayoko na mag-aaral. After 3-4 years na ba? Ang tagal mo lang nag-BSA, ngayon mo lang sinabi na ayaw mo na bigla. Diba? So, andun yung pressure na yun. And what I'm saying is parang ang laking gaan na napunta ko dun sa course or dun sa path na gusto ko talaga. And then from there, I would say na mas naging light siya. Not just mas gusto ko na yung ginagawa ko, pero it's just that mas comfortable ka to move around, to do things. Mas yung way ng pag-aaral ko, it was different ng BSA kasi nga iba yung pressure. But nung nag-HRDM, nung nag-human resource, mas alam ko yung ginagawa ko. Like, mas na-apply ko talaga siya and mas nakikita ko yung sarili ko of me doing yung HR things. So, yun yung nag-start talaga eh. Kasi after nun, parang naging relax na rin yung feeling ko, naging comfortable ako, yung utak ko gumaan din. So from there, mas nakapag-explore ako ng ibang bagay. Nag-join ako ng student council, mas naging active ako like sa ginagawa ng school, sa mga events, nagpa-participate, and then parang lumago din lalo yung social circle, like ang dami kong mas nakilala. So nagkaroon ako ng chance na maging sarili ko rin by shifting course. And doon talaga siya nag-start. Parang doon siya nag-start mag-domino effect up until now. Yeah. So yun, no? Parang pareho kasi talaga tayo na naging career path eh, no? Actually. Pero ako, sa akin naman, share ko lang din, hindi ko first time kasi mag-shift ng ibang courses eh. Kasi nag-umpisa ako, civil engineer, sa Malayan pa. Mhm. Tapos, naka-isang sem lang ako doon. Then after that, nag-BSA ako. Nag-try ako mag-accountancy for 3 to 4 years. Layo ng shift, no? Layo no? From engineer to accountancy. Pero doon na rin pumapasok yung katulad ng sinabi mo kanina na hindi ko masyado inisip. Hindi ko masyado binigyan ng panahon, ng oras na pag-isipan ko kung ano yung gusto ko talagang course na aralin for my whole life na gusto ko talagang gawin. Na hindi ako mananawa, na hindi ako mapapagod ba. Yeah. Kasi di ba, although cheesy siya pakinggan, and ang best natin siya napakinggan na pumili ka ng bagay na kaya mong gawin na hindi ka mapapagod and hindi mo mararamdaman na nag-work ka. Yeah, exactly. Doon din siya applicable eh. Kasi parang ako noon, parang go with the flow lang. Kung anong magandang program, kung anong magandang course yung pakinggan sa tenga or yung the usual lang. Oh, mag-engineer ka, mag-doctor ka, or mag-lawyer ka. The usual. O kaya, basta may board exam, yun ang piliin mo. Kasi yun yung may magandang future. Di ba? Yeah. Yun yung sinasabi naman eh. All Heard of it. Our life naman, di ba? Yeah. Pero totoo naman na pagka yun yung career mo, meron ka talagang magandang future. Pero meron lang talaga doon na hindi applicable eh. It's not for everyone. Kumbaga, case-to-case basis talaga eh. Exactly. Ayun yung pumapasok na kailangan mo talaga yung relationship mo sa sarili mo. Kasi kung nung mas bata tayo, kung to our younger self na mas naglaan tayo ng oras, nakilalanin yung sarili natin, na ito talaga yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong aralin. Hindi na natin kailangan pa mag-spend ng ganun katagal. Yeah, bago ma-realize. No? And para sabihin na rin natin per se na nagsayang ng pera. Kasi, yeah, at some point. Kasi yun talaga, bottom line, ganun na nangyari eh. Although charged to experience siya, pero syempre, shoutout sa mga parents namin for understanding. Definitely. So, thanks, Mom. Kaya kailang mama at papa, Yeah. kahit na nag-shift ako, tuloy pa rin. Nandun pa rin yung support. Basta makagraduate ako, and ako na bahala sa magiging future ko. Sa end naman nila, basta mag-aral ka, tapusin mo yung pag-aaral, magkaroon ka ng diploma, okay na. True. Tapos, nung pagka-graduate natin, syempre, doon yun nga, sabay naman tayo naging sa student council eh. Di ba? True. So yun din, nung after ko rin na mag-shift from BSA to Human Resources, ganun din yung naging feeling ko eh. Kasi buong BSA na run ko, parang career, no? Parang ang mindset kasi natin, no, nakaprogram tayo after natin ng 5-year course dito sa BSA.
ang kailangan naman nating bunuin is yung sa review naman, Boards. Yeah. sa board exam, Yeah. which is ilang months or ilang years yung preparation. Kasi Yes. doon sa Letran, meron pang in-house review di ba? Yeah, yung 5th year. Fifth year. Fifth year. Tapos after ng in-house review, meron ka pang review outside. Doon sa mga mag-enroll ka pa sa mga review school talaga. Ilang months yon. Tapos, nalimutan ko yung name ng professor natin nun sa Financial Accounting 3. Mhm. Doon ako parang namulat ba sa reality ng buhay ng accountant Parang, kasi nag-share siya sa atin Yeah. na halos sa work na lang siya natutulog, uwi lang siya ng apartment para maligo. Maligo. And doon, parang nag-ano sa akin, ayun It's lang, not for me. parang hindi ko kaya yung ganito Hindi ko na-picture out yung sarili parang ko. hindi ko napipicture yung Yeah. sarili ko na naging ganito Siguro, yung iba nating kasabay natin nun, yun yung gusto nila. And funny story lang, no? May share ko lang din. Bukod doon, ang nakapagpa-realize sa akin nun is yung tropa natin yun, yung klase natin nun, si Justin. Kasi, tanda mo nun, Yeah. auditing theory ata yun, or yung isa pang auditing subject natin. Yeah. Hindi siya nakapasok nun Kasi na-dengue siya, di ba, for ilang months. Di, nagpapahinga, nagre-recover. Kaming araw-araw pumapasok, wala kaming ka-absent ni kompleto quizzes namin. Mind you, kompleto quizzes namin, exercises namin. Nandun kami kapag kami mga quick test. Kami yung bumagsak. Tapos si Justin, pasado. Yeah. So, doon ko na-realize. Tapos, siya yung una pa nag-shift, diba? Siya pa yung nauna sa amin mag-shift. Yeah. Sabi ko, parang meron ng parang reality check na to Kasi doon ko talaga kung yung the best doon sa colleagues na rin natin, parang gano'n. Kami, araw-araw nandun, araw-araw present, kami pa yung hindi nakapasa. So, True. Ayun lang, parang binangga kami ng reality nun. So, ayun din, nung after ko nga mag-shift, doon ka nga mas tumibay yung relationship ko sa sarili nun Kasi yun nga, lumawak yung network of friends Mas natin. nakilala mo yung sarili mo. Doon ko mas nakilala sarili ko. Saan ako mas suitable talaga na career. And Exactly. after na tong college, makagraduate, although yung career path is dapat sa human resources. Yeah. Pero sa finance pa rin napunta. Different side lang ng Different business. side lang. Pero yun nung nag-start ako mag-work, nag-apply ako kung saan. Then, ilang months lang na-accept din naman ako. And yun, parang ilang months na ako nag-work nun. Parang okay, stable job, ganyan. Yeah. Parang career path na talaga. Parang ako, sa sarili ko, hindi naman ako sa ayoko. Kumbaga, parang ayoko lang ng steady line. Kumbaga, ayoko lang ng stagnant. Ayoko lang ng go with the flow. Parang, papasok, bibiyahe, papasok ka sa office. And ganun lang, same old lang na same routine, araw-araw, ganyan. So yun, doon ako nag-start doon sa pag-improve ng relationship ko sa sarili by looking for books talaga. Yan, yung katulad ng mga nasa harapan natin ngayon. Yan. Di lang po yan mga display. Talagang nagbabasa po talaga kami ng libro. Yeah. Ang book na nakapag-start sa akin na ang libro na inumpisan ko is yung kay Robert Kiyosaki na Rich Dad Poor Dad. Doon ako nag-start and sunod-sunod na siya Tapos yung kasunod ko nun is I Will Teach You How to Get Rich, and hanggang sa naging curious ako na parang sabi ko sa sarili ko nun, ba't nung college tamad na tamad ako magbasa? Actually. Diba? Yeah. Tapos natong naging employed na ako, nung pagdating ko ng certain age, malaking tulong pala yung pagbabasa ng libro na internet. Actually. Diba? Parang, kasi dun by studying din, parang mas naku-curious ka pa Ikaw ba? Anong pakiramdam mo pagka nagbabasa ka ng mga libro? It's parang first, it's a quick break
sa social media, sa digital realm or world, except kapag ka nagbabasa ka sa iPad or sa gadget din. Pero for me, it's a quick break. Parang it's a good practice na check up with sa sarili. Kasi unang-una, when you start reading books, kahit anong genre nung book na binabasa mo, there's something na mababasa mo na minsan relatable for you. And yung POV kasi ng author usually for books, of course, yun yung ginagamit nila, right? I mean, yung perspective nila about things, yun yung ginagamit nila to write their books. And then at the same level, if you as a reader, right, makikita mo siya, mababasa mo siya, you start to like seeing it dun sa way niya, I mean dun sa POV niya, and at the same point, you're going to have your own opinion eh. Diba? So from there, mas na-challenge yung thoughts mo, and nagkakaroon ka ng ibang ideas by just reading a book. Kaya yung, I think, nag-start ako mag-read ng book when pandemic yata. Pandemic. Kasi nung around same pandemic, time din ako. kasi nung pandemic, like, everyone's just inside their own houses eh. Parang, you can't go out. May mga specific lang na tao na pwede makalabas. Just your parents to go to the mall, to the market. I mean, para lang mag-grocery. Yung mga importanteng bagay lang eh. Pero like yung normal stuff na punta ako ng coffee shop, punta ako ng ganito, ng mall, ganun, hindi siya pwedeng gawin. So, wala ka talagang kawala. I mean, nasa bahay ka lang talaga. So, that's it. And then after nun, pagka isang buong week ka or isang buong araw ka or majority ng araw mo like nagsa-social media ka lang or nakaharap ka sa gadget mo or nag-work ka, right? And isipin mo after mo mag-work for 8 hours, ang pahinga mo ay social media and gadget pa din, right? So yung stress na binibigay nun of course sa mata mo and sometimes yung mga news pa, 'di ba? Yung mga news nakakadagdag stress. Minsan tumataas lalo yung toxicity ng yung toxic levels mo sa katawan to the point na nakakapagod na. Ganon. And even if nagbabasa ka na lang sa social media din, napapagod ka pa din. Like, nakakadagdag pa ng stress. Diba? So parang, ang parang sa akin nun, gusto ko ng ibang gagawin na nasa bahay lang ako na pwede. And just like what you said kanina, diba? Dati nung college, parang kapag ka nalaman mo na kailangan niya magbasa ng ganito kadami na pages or gantong certain chapters, ang hirap niya. It's either aantokin ka or you'll get distracted or you'll make sure na distracted ka. May mga ganun, diba? Bottom line is, ayaw mong magbasa ng mga books nung college. Pero after all ng mga nangyari na nung pandemic, it's parang sampal siya ng realidad na hindi lahat solusyon ay cellphone. I mean, hindi lahat nasa gadget. It can entertain you, but it can also ruin yung mindset mo, like yung mental health mo. Pwede niya maruin yung mga ganung aspects if wala kang proper stop. So, going back, doon ako nag-start mag-explore ng ibang gagawin. Like, ayun, magbasa nga, and then I also tried meditating, ganun. And then yung meditating, I'll be honest, it's so hard kasi kapag ginagawa mo siya ng morning, mataas yung tendency na makakatulog ka. I'm not sure if I'm doing it wrong. If in case may tips kayo, just let me know then. Pero nakakatulog ako. So ginawa ko siya for a couple of days. And consistent yon. Nung una kong time mag-meditate, nakakatulog talaga ako. So after nun, sabi ko, this is not working. Humahaba lang yung tulog ko. So ang ginawa ko is, I tried reading. Now dun sa sa part ng reading, of course, if there's something na gusto kong basahin, yun yung something na interested talaga ako. And that time, stressed out ako sa pandemic, sa work, sa ibang issues, ganon. So, parang sa akin, gusto ko nung like self-help. Like yung nakakatulong, gumaan yung nararamdaman ko, like to validate my feelings and what do I do after there. Kasi that time, hindi pa ako open na to speak sa mga experts. That's why that time, hindi ko pa naisip na yun yung tahaking route. So, parang sa akin, self-help book siguro might help me. So, ang una kong book na binasa that time is yung Orange Book, yung Subtle Art of Not Giving a Fuck. Yun. It's a very common book before. Sobrang sikat niya. Tapos, I imagine myself na nagbabasa ng book and I just cannot. Kasi nga, hindi ko kaya ng college eh. Pero after reading this book, after trying to read this book, doon na nag-start na parang, alam mo yung may mga bagay ka na alam,
Pero once you see it somewhere, once mabasa Parang mo, or may- even marinig mo siya, Mm. mas magmamark siya. And then, yung delivery kasi ng author about yung message na doon, it's straightforward. And alam mo yung parang dumidiin yung lines. And then, may mga certain realizations ka na, oh, this happened to me before. Oh, ito yung naramdaman ko ng mga gantong panahon. And kasi once involved ka na or nakaka-relate ka mismo doon sa book na binabasa mo, you start na mas ma-engage ka. And then from there, mahuhook ka na lang. Kasi parang ano yan eh, di ba? Yung sa'yo naman, di ba? Nag-start ka dun sa subtle art. Yeah. Ako, di ba, nabanggit ko kanina is yung sa Rich Dad Poor Dad Yeah. ni Robert Kiyosaki. And ayun nga, same nung sinabi mo kanina, nung nag-start ako makarelate sa kanya, Yeah. di ba, katulad siya ng ano eh, parang panonood lang siya ng movie eh. Uh-huh. In a way, kasi, di ba, pagka nanonood ka ng movie, once na matapos yung movie, magsa-search ka about dun sa character na to, kung Yeah. paano na-develop yung character Yeah. na to, kung bakit siya yung naging cast doon. True. Di ba? Parang in-apply ko siya dun sa pag-aaral, sa pagbabasa ko na ano pa ba yung libro na mga books na katulad nito. Kasi natuwa talaga ako dun eh. Dun sa after ko na mabasa kasi di ba, makakailang pages ako doon, hindi ko siya matatapos kagad. Of course. Ang nangyayari sa akin noon, di ba, yung parang nanonood ka ng series. Like, diba, hook ka na talaga. Parang dopamine kasi yun eh. Di ba, dopamine effect mo sa series is yung, kailangan ko tapusin to, ganyan. Kailangan hindi mag-release ng new episode. So, same mindset siya pag sa nagbabasa ka ng libro eh. Kasi, Yeah. diba, ngayon, antok ka na, pero gusto mo tapusin. Bukas, i-continue mo na rin. Hook ka na talaga eh. Like, kasi hook ka na interested talaga ka eh. to see Oo. To see what's more. Yeah. Tapos meron akong napanood doon na nung during pandemic ata yung na-release ng Netflix yun. Basta about siya sa sa social media eh, and how it ruins our brain and mindset every day. Na they collect data, ganyan. 'Di ba? Na-experience mo na rin naman to. Mag-search ka lang ng sapatos. No, yeah. Pagka nag-open ka ng Facebook, Instagram, magawa ng cookies. Yeah. Ayan, puro sapatos na. Hanggang sa, syempre kasi di ba parang sa psychology, nabasa ko to rin sa sa psychology, sa marketing naman na kapag ka nakita ng tao yung item na yon or picture for 7 times and more, parang more likely than not, mapapabili na sila. Subconsciously, mas curious ka eh. So, ang ginawa ko rin nun, nagbawas din ako ng SOCMED ko eh. Yeah. Hindi na ako nag-Twitter nun eh. Kasi yun nga, nung during the pandemic, wala tayong ginagawa. After mo ng work, nakahiga ka lang sa kama, ganyan ka lang. Yeah. So, parang karamdam ko nun, Nag-drain ka. parang zombie lang ako nito. Yeah. So, ayun, nag-start nga ako magbasa and bukod dun sa mga self-help books, ang nakatulong sa mindset ko is yung sa mga financial books din na parang kasi 'di ba tayo employed ganyan. Yeah. Parang 'di ba parang you're looking for something more. Parang That's good. Hindi lang ito eh. Kumbaga mas capable pa ako for greater things. Good. Kumbaga parang ang naramdaman ko noon, hindi ako nag-exist para dito lang. Yeah. Na parang destined ako na may mas gawin to do something pa. Greater. To do something greater na Yeah. hindi naman ako sa pang-down sa iba diyan. Ganito lang yung naging mindset ko nung after nitong mga naging experience ko and yung mga nabasa ko na parang cheesy man pakinggan kasi isa lang yung lifetime natin eh. Kumbaga, gawin mo nang gawin eh. Kasi hindi mo natin malalaman hangga't di natin tinatry. True. Kaya rin kami sorry. Kaya rin kami nag-start na tong podcast. Share lang namin, ilang years na talaga namin itong pinaplano. And ngayong 2023 lang nag-materialize talaga. Yeah. Kasi nag-uusap kami ni Mark, nag-chat kami from time to time. What if mag-start kaya kami tayo ng podcast? Kasi pag tayo magkakaharap sa inuman, dami natin pinag-uusapan eh. Actually, nag-start lahat sa inuman. Oo, kaya nga Barek Podcast, Barek Talks yung natin eh. So, nahirapan kayo mag-isip. Kasi parang for us, if magagawa ka ng podcast, you should be creative and catchy dapat, ganun. And then, we were trying to come up with something na ganun. And then eventually, wait na, paano ba nag-start lahat to? I mean, saan ba nag-start to? Like, sino ba tayo? Like, anong identity?
Hence, Barek Talks. So, yun nga pala sa mga di nakakaalam, yung barek is ginagamit namin na term for inom. Galing din from our roots sa Batangas. Yes. Ayan. Siguro sa mga Quezon din ata ginagamit din yung barek eh. Ewan ko lang din. Pero kung tagasan ka man, tara, barek tayo. Barek Talks is like inuman talks. Inuman talks. Yeah. Kumbaga, ayun din, di ba, napag-usapan natin kanina is yung about books and yung sa self-improvement. Yeah. Diba? Nabanggit mo rin kanina yung sa meditation. How did you find out about meditation? Parang, saan mo siya nalaman na makaka-help siya sa relationship mo with yourself? Actually, it's parang yung point nga kanina na parang sinabi ko na gusto ko maghanap ng ibang hobby which doesn't involve me checking yung gadgets ko. Like yung laptop, yung iPad, yung mga ganung bagay. No screen, in short. So, nag-check ako, of course, andun yung exercising, yung working out, andun yung meditation, andun yung yoga, andun yung reading ng books, andun yung mga iba't ibang activities na pwede mong gawin at home. But something that really captured my attention is yung meditation. Kasi parang nagka-cleanse ka, right, ng utak mo, and it helps you prioritize. I mean, once you have kasi na, I wouldn't really say na empty space or once ma-empty mo kasi yung mind mo, you'll be able to focus and prioritize things and plan out your day ahead. So mas mabilis lang. I mean, once hindi ka na-overwhelm sa mga thoughts, 'di ba? Kasi meditate helps in that area for me. Sa understanding ko, yun yung ginagawa niya, like yung negative thoughts, nakakatulong siya mag-ease off. And then after nun, mas makikita mo ito yung dapat kong i-prioritize. Ito yung dapat ginagawa ko. I should be doing more sa mga gantong area. Right? Kasi usually, aminin natin, like, pagkagising natin sa umaga, like before, phone kagad. Diba? And then sometimes, yung snooze button sa alarms natin, Stop. like, ganun lang. Tapos tulog ka ulit. Diba? May mga ganong routine tayo before. Pero, alam mo yan, once kasi makapag-establish ka rin ng maayos na habits, exactly, and routine, and once you stick to them, it's going to be a lot easier. And saan siya nakakapasok yung meditation is that pagka sinusunod ka ng flow ng routine, plus parang dadamahin mo pa ng meditation which helps sa pag-empty ng mga bagay-bagay sa head mo or sa utak mo with how you see things, it's going to be a lot easier para sa buong araw eh. Kasi isipin mo, like, may mga times tayo, like, yesterday, may mga problema ako. And hindi ko natapos yung mga problema na yun. Imagine if pagising mo, like, stressed out ka agad. Right? And then, for me, dun nakaka-try makatulong yung meditation. Kasi parang, nakakapag-isip ka, nakakapag-internalize ka. You're having that conversation sa sarili mo na genuinely. Unlike, hindi ka distracted, ganon. It's like, usap tayo sarili. Parang ganon. Ganon yung pakiramdam ko. Kaya mas nagiging comfortable ako. So, nababawasan din yung pag-overthink about things na that's beyond our control sometimes. Yun yung malaking tulong ng meditation for me. That's why, for me, if someone's going to ask me if may recommendation ako about how do you actually create a relationship with yourself, like, gusto kong i-better yung relationship ko with myself, that's going to be meditation. One is meditation. Kasi, yun yung start niya. Maganda siyang start. Kasi ako, add ko lang sa meditation. Yeah. Nag-try din ako na mag-create ng routine ko na meditation. Nag-start din ako during pandemic. And kahit 5 to 10 minutes, ang laking bagay ng meditation eh. Kasi meron lang sa YouTube na sinusunod ako. Yung search nyo na lang din, pero ilagay ko na lang din dyan sa description, is yung kay Dr. Andrew Huberman, na ang term niya is NSDR, Non-Sleep Deep Rest. Tapos meron siyang, pakinggan mo lang siya through earphones, tapos magsasalita siya, meron siyang mga instructions na parang sa una, syempre, di ba, wala ka pang idea. Yeah. Na parang nakakatawang idea, di ba, ng meditation. Na parang, di ba, sa mga movies kasi, parang na-mold yung utak natin na sana yung utak natin na kapag meditation yung parang nag-yoga, parang di ba? Parang gano'n. Mga diba? monks. Mga monks, di ba? Yeah. Pero in reality, hindi mo na kailangan ng gano'n eh. True. Check out nyo lang yon yung NSDR kasi tinatry ko siya, ginagawa ko rin siya.
for 10 minutes lang, nakahiga ka or nakaupo ka, pikit ka lang, and yun, magsasalita siya, meron siyang mga instructions doon na susundin mo. Yung, for example, yung paghinga mo lang din, ganyan. Yes. Marami namang guide din actually. Even sa Spotify or even YouTube. May mga nag-guide talaga Mm. how do you actually do it. Kasi yung sabi mo nga, ako kasi, ang tinitirit ko rin yung utak ko, parang yan naman yung utak mo as parang garage. Mhm. Parang, di ba, pagka hindi maayos yung garage mo, parang ang dami mong kailangan. Alam ba, pagka pinifeed mo sa utak mo is puro about stressful Yeah. infos. Yeah. Kahit, di ba, mag-scroll ka lang ng SOCMED, meron ka ng bagong issue na naman. May bagong balita na naman. Never ending. Never ending Yeah, yan, hindi yeah. matatapos. So, kung yung utak mo is punong-puno ng ganun, hindi ka makapag-isip ng maayos eh. True. Parang, di ba, yung, Lagi kang distracted eh. yung dopamine effect kasi ng, ano kayong bago dito sa, Yeah. ano kayong update dito? Yeah. Sino kaya yung ganito, yung ganyan? Hindi mo na matatapos yung dapat mong gawin eh. Kasi, ang challenge talaga doon sa meditation is yung madidistract ka. True. Pero, tamo, i-compare mo yung 10 minutes mo ng meditation sa pag-scroll mo sa TikTok or sa IG Reels, mas matagal ka pa nagre-reels or nagti-TikTok na hindi mo na mamalayan. The thing is, after mong i-compare yung activities na yun, after meditation, you feel energized. Oo. Like, relax ka. Mm. I mean, when in fact, kapag yung 10 minutes mo is like, nag-TikTok ka, ganun. Siguro nakakatawa yung pinanood mo, kaya ka masaya. Pero like, yung overall energy mo, wala. it's different. It's different. That's one thing. Sa akin, parang, ang naano ko na sa sarili ko, 10 minutes ba ako mag-scroll o tataray kong magpahinga lang ng for 10 minutes? Kasi, kinumpare ko talaga, pagka nag-scroll ka, sobrang bilis ng oras. True. Kasi malilibang ka, magbabasa ka ng comments, tatawa ka ng saglit. TikTok is named TikTok daw kasi like yung sa TikTok clock. yung oras. Yeah. Kasi sobrang lipas na lipas yung oras mo. True. Pero ayun nga, yung sobrang nakatulong din sa akin yung sa meditation and yung mga books na ganyan. Yeah. And also, for this episode, no, ang hindi dapat mawala sa'yo is yung mga hobbies mo talaga na ginagawa. Yeah. Kasi sa experience ko lang, kumbaga, you are not your job, kumbaga. Totoo. Kasi 'di ba, more often than not, yung mga kakilala natin, yung mga peers natin, o kaya yung mga iba nating mga kamag-anakan, Yeah. ang nangyayari is parang yung buong personality nila is Umikot na lang sa sa trabaho work nila. Parang mamimit mo sila or makakausap mo sila. Parang all about work lang yung kaya nilang sabihin na i-share. Kasi ang nangyayari doon, nalilimutan na yung sarili nila. Yes. Parang gusto kitang kamustahin ng ikaw lang, hindi yung ginawa mo sa trabaho mo. Di ba may mga ganun tayong mga experiences? True. Kasi kaya ka nga nangangamusta doon sa tao kung ano yung lagay niya, kung ano nung ginawa mo nung nakaraang weekend nang hindi relating sa trabaho mo. Kasi kahit ako, ayoko naman makarinig na, ay, nakakapagod yung pinagawa sa amin, yung pinatrabaho sa amin. Kumbaga, nakakapagod na nga pag-usapan eh. Di ba? Yun naman yung ginawa mo pati like majority ng araw. I mean, majority ng week mo, diba? Tapos imagine yun pa rin yung conversation even after outside ng office hours or outside ng office. So it's like adding to the current stress na meron ka na eh. Kumbaga, mangyayari nun, stress ka na nga. Parang ipapasa mo pa sa iba. Yeah. Ay, parang gusto mo bang mangyari na, nakaka-stress sa work namin kasi anong bang ina-expect mo na parang reply? Ay, oo, sa amin din. So, ang mangyayari nun is parang puro negative thoughts na lang yung umiikot sa convo nyo. Parang wala nang panibago, parang wala malang positive na pwede kayong pag-usapan. Pwede namang sabihin na, oo, nag-workout ako nung nakaraan, tinry ko tong bagong workout na to. Ang hirap pala gawin, ang tagal pala ng 1 minute na plank, diba? Mas okay yung ganun. Na parang bukod sa positive thing na siya, na pag-usapan, namomotivate niyo pa yung isa't isa na, sige nga, try ko nga rin. Like exploring things outside work. Yeah, for sure. And I think dagdag ko lang din since the overall topic that we have right now is about yung relationship mo with yourself, right? Na-mention namin lahat kanina yung about meditation. You mentioned a bit about exercising, and then something about reading books. So if we're going to have, or if we're going to see a common denominator, ito yung mga different hobbies na tinaray namin.
And for you, I would really say na it's best na mag-try din kayo ng ibang Oo. hobbies. Like, try to experience new things that's outside of what you do right now. Like, try to step out of your comfort zone kasi it's really going to help. Not just ikaw, magiging magaling ka sa ibang bagay, but it's you knowing yourself even more that's going to help you Mm. dun sa overall relationship mo sa sarili mo. Kasi right now, if you're going to ask me if kilala ko sarili ko, I would say yes. But after 5 years, may mga bagay ka na after 5 years, hindi ko na-expect na gagawin ko to. Oo. Right? Like us, ako, Vince. If you're going to ask us nung college, nakikita niya ba yung sarili niyo na nagpo-podcast? Hell no. Nag-ML lang kami. Right? Yes, exactly. Pero you try to experience new things kasi. Parang from there, mas makikilala mo yung sarili mo. And Mm. mas magiging open ka lang sa opportunities, sa possibilities. And at the end of the day, it's always going to be you who's going to win. Kasi I do believe na when it comes sa pagtatry ng ibang bagay, walang downside. Wala. I mean, maybe hindi kayo maging successful, like super successful. Pero don't treat it as you really failed. Para ano lang siguro siya, it's a detour. Redirection lang siya for things na that's meant for you. Kasi eventually, things na para talaga sa'yo, they'll find their way. I mean, you just do you, stick in doing the process, like, do the hard work lang, and then eventually, yung success, yung winning, ma-attract mo siya. Now, yung mga to, like yung mga sinashare namin sa inyo, like yung experience namin, yung what we've done, kanon, one thing na that's very, very important is building a habit din. Mm. Like building a habit of meditating, like building a habit of reading, like working out, ganon. Kasi yung habits natin right now, ito yung mga bagay na magpapile up na sa future, yun yung magiging result. So if right now, like super tamad mo, like 1 year kang tamad, 2 years ka nang tamad, 3, 4, 5 years, then what do you expect after 6, 7, 8 years? Ganun Diba? pa rin, di ba? Yun yung same result na makukuha Mm. mo. Pero if you start to, let's say for example, start ka mag-build ng healthy habit, like eating healthy, like working out, like yung mga ganong small things lang, it doesn't matter if maliit or malaki. The thing is, you have to stay consistent and you have to stick to it. Kasi for working out, yung iba ang expectation pa nag-workout ng 1 month, bulk na. Oo. Like wala nang tiyan, O like kaya, super ano na. bawas na yung timbang. Exactly. So, yun yung mga siguro ang sa akin lang din, wag kagad tayo ma-demotivate. Oo. Ganun. Kumbaga, may mga bagay kasi na hindi naman lalabas kagad yung resulta. Pero pag araw-araw mo talaga siyang ginagawa, come to think of it, yung difference ng ginawa mo ng 1 month sa 12 months kapag ka nag-stick ka sa process, eventually hindi mo na mapapansin na may nagbabago. It's other people na nasa paligid mo yung magsasabi, uy, ano nangyari? Parang nagbago ko na. Tapos ikaw, since nag-stick ka sa process, nag-stick ka dun sa small habit of working out, lalabas na siya eh. Ganon lang siya. Oh, And parang ano lang eh, di ba? Mag-start ka ng kahit sabi mo 10 push-ups a day. yes, So, for 1 Start week, small. mag 10 push-ups ka for a week, that's 70 push-ups 70 push-ups na. Oh, di ba? Hindi Exactly. na masama. At Exactly. least, nag-start ka. And that's something that you did for yourself. Mm. Diba? Kasi nga, super healthy mag-exercise. As we all know. I mean, Oo. as Kahit we all know, simula nung bata tayo. kahit yun bata yung tayo, sinasabi. even our parents know this, Oo. kahit sino, alam na when it comes to exercising, it should be something na ginagawa ng lahat. Even as simple as walking, Oo. simple as jogging, importante is may active activities. Ganun siya ka-importante. And you doing that, you trying that, diba? It's you helping yourself eh. You're like doing it para sa sarili mo. Yeah. And yun nga, going back, if you start kasi to build a healthy habit, kahit ano man yan, bet by bet, magpa-pile up din siya, and then yung results, ma-attract mo lang siya. And you won't even nudge, Notice. you won't even bother, like, checking in, like, kamusta na ba ako? Like, super, laki na ba ng muscle ko? Like, super fit na ba ako? No. Kasi you're committed to the process. You're committed to that habit that you built na gusto kong maging healthy. So, I don't care if maganda yung itsura or pumangit yung itsura, pero for me, what I care about is yung being healthy. So, you start those things. And compounding effect lang siya lagi for me when it comes sa habits. So, just be consistent, just try it out, and then see what works for you best. Kasi minsan, meditating, hindi naman siya like for everyone. Sometimes, instead of meditating, yoga is better for them. Minsan, yung sports activities nila is boxing.
minsan basketball. It doesn't matter. That's why very, very important na makilala mo yung sarili mo and i-experience mo yung mga bagay-bagay. Kasi from there, if ikaw mismo sa sarili mo, kilala mo yung sarili mo, alam mo yung mga bagay na comfortable ka doing and not comfortable doing, you'll be able to set your boundaries na magli-lead for you knowing yung negotiables and not yung non-negotiables ko. So, mas magkakaroon ka ng identity and mas makikilala mo lang yung sarili mo. And I think from there, magkakaroon ka ng overall understanding na, and kaya mong sabihin na mahal ko ang sarili ko. Oo. Kasi if people are going to ask you, why? Bakit mo nasabi mahal mo sarili mo? Kasi first, I'm helping myself. I'm helping myself by putting out in doing other experiences, in doing other activities. I'm eating good, I'm eating healthy, ganun. Ganun siya. Kasi it starts with your habits, kung anong ginagawa mo talaga, and then makikita na lang siya ng tao around you. Kasi pagka meron kang, kasi ang hirap talagang baguhin ng mga na-create mo ng habits True. na True. simula pa nung, alam ba, nag-start ka ng hindi ka lagi nag-workout nung 15 Yeah. years old ka or 13 years old ka, di ka natutong ng ibang sports. Yeah, Parang ang hirap talagang baguhin ng daily routine mo. And exactly. ayun yung naging unang challenge sa akin na yun nga, hindi tayo nagbabasa ng libro nun. Mm. Kasi sa sports activities naman, nagbabasketball naman ako eh. Mm. So, yung naging challenge talaga sa akin nun is yung sa pagbabasa nga ng libro. Parang, para namang ano yan eh. Ayoko namang hanggang college, tinutulugan natin sa library Totoo yan. yung oblikon natin. Mga ng law, libro, no? eh. Mga law subjects. Tapos dito, ba't ako magiging interested? Eh, nung na-try ko True, naman siya, true. okay din naman. So, bukod doon, 'di ba, nabanggit natin is yung creating habits. Yes. 'Di ba? Exercising, working out, and reading books. And ang in-add ko din doon is yung sa scheduling talaga. Oh, organizing your day. Organizing your day. Yes. Napakalaking tulong niya. Hassle lang siyang pakinggan sa umpisa. Pero ganun naman talaga sa umpisa eh. Mahirap lang talagang mag-umpisa ng routine. Pero Yes. once na naumpisahan mo na, hindi mo na siya mapapansin eh. Kasi nung compare ko yung daily life ko, nang hindi ako nag-organize ng oras ko, hindi ako nag-schedule hindi ako nagsaset ng ganitong oras, parang, sige, gagawin, okay, sige, mag-workout ako. Pero di ko naman malayan ng oras, naka 1-2 oras na pala ako, na hindi naman talaga dapat. Kasi okay lang mag-workout, pero masama nun, pag nababangga na nun Yung ibang schedule dapat mo, mong yung ibang gagawin. gagawin mo. Yeah. So, kailangan mo rin siyang, kumbaga kailangan mo lang din na prioritize yung araw mo. Kasi, ako parang hindi na ako ngayon makasurvive ng isang buong week or isang buong araw na walang schedule sa araw ko eh. Para kasi akong, parang hindi ba, parang naliligaw ako lagi, gano'n. Parang napakadali ko kasing ma-distract eh. Eh pagka yung may schedule ka, dapat pala 1 hour lang yung ginugol ko dito sa ganitong gawain. Yeah. O kaya, in more positive manner na dapat in 1 hour tapos ko itong gagawin ko, maging efficient ako dito, maging okay ako dito sa buong oras na ito, maging productive ako. Yeah. Na kung papakinggan mo, wala naman talagang masama. Na ang observation ko lang kasi, di ba, meron mga na-create na mga sa atin, mga stereotype. Di ba? Always. Parang pagka yung sa mga movies, for example, yung mga tao na sobrang busy, parang nangyayari, parang dinidemonize nila or parang sinasabi na, bakit ka naman kasi laging may schedule, ganito, ganyan? Bakit ka nagbabasa ng libro? Di ba, napakaraming common na mistakes na ganun yung napapakita sa atin ng mga mainstream media na pag naman in-explore mo, wala namang masama eh. Na kaya pala nila ginagawa tong ganitong bagay kasi nakakatulong sa kanila. Yeah. Hindi ka maliligaw sa gagawin mo eh. True. And I think one thing na, I mean, just to add lang din dun sa organizing your day and how important it is, I mean, sa day-to-day mo, discipline. Oo. Like, Kasi, staying disciplined. Halimbawa, gigising ka sanay ka ng, sabihin natin mga 9 a.m., ganyan, or 8 True, a.m., true. or magko-commute ka for ilang hours. Sabihin na natin na, sige, sanay na yung body clock mo, nagigising ka ng 6 a.m., ganyan, mag-work ka. Tapos, dapat doon, kung may work ka ng for 8 hours, dapat yon parang rin siya eh. Dapat, siguro may task ka na
dapat slice mo siya. Na dapat alam mo, pumatak yung 9 a.m. to 10 a.m., dapat tapos ko dun ganitong task. Kasi, pagka ganun ang nangyayari, lumalagpas ka eh. Di ba? Pagka hindi mo na ma-manage ng tama yung oras mo. And yung result nun, parang hindi ka Maatras naging, yung schedule mo. umatras schedule mo, yung ibang bagay mo, madidelay ka na madidelay. Ang Yes. ending nun, mag-overtime ka. Yeah. Di ba? Tapos Yes. bukod pa dun sa naghahabol ka sa oras, na syempre, kung magko-commute ka, habulin mo rin yung traffic. Di ba? Apektado yung lahat. Bangga-bangga siya eh. Nagdo-domino effect siya eh. Totoo. Kaya sobrang ganda talaga ng scheduling para sa akin. Yeah, yeah. And ano lang yan eh, for me, when it comes sa discipline, it's like you respecting yourself. Oo. Kasi imagine, ikaw nagkaroon kayo ng boss before, right? Oo. Pagka sinabi sa'yo ng boss mo na I want this ASAP like within the day, gagawin mo siya within the day. Pero, Pero pag ikaw sa sarili mo, like may plan out ka, may schedule ka, like 1 hour lang akong magpo-focus sa ganitong task, and after that I move. So after no, I mean, ginagawa mo siya, and then ang dami mong I mean, hindi ka nag-stick doon sa schedule mo, right? So parang at some level, parang disrespect mo kasi bakit kapag ibang tao yung nagsasabi sa iyo na gawin mo mas to, sinusunod mo. sinusunod mo. Pero bakit ikaw kapag sarili mo yung nagsabi sa Hindi iyo, mo masunod-sunod. hindi mo masunod-sunod, 'di ba? So it's like respeto lang din Sa ikaw sarili. sa sarili mo. Yeah. So yun lang din siya. So for me, it's always going to be a combination of all of those things. Yeah. And this episode naman, hindi naman to sa kasi baka ang sabihin is narcissistic ganyan. Kasi 'di ba di natin maiwasan yung mga ganyan. Yeah, okay, yeah. Ang main goal lang natin talaga dito is yung yung relationship sa sarili. How can you improve yourself? Paano mo matutulungan yung sarili mo na pasasalamatan ka ng future self mo na ginawa mo tong bagay na to. Agree. Di ba? Hindi naman to kasi di kami self-centered ng mga tao. Kumbaga, ito lang yung mga experiences namin, tsaka yung mga ginagawa namin na para sa kaka-improve ng mga sarili namin. And also, to share to you na ganito yung mga experience namin nung ginawa namin yung ganitong mga bagay na in a way na baka makatulong din sa inyo. Yeah. Correct. And definitely hindi naman kasi when it comes sa life, hindi naman siya one size fits all like all the time. Kumbaga kung di sa'yo fit mag-meditate, try ka ng ibang bagay. Yeah, that's what we're trying to say nga. Kung di ka okay magbasa ng libro, siguro ibang hobby, try ka lang ng try. But as long as you're trying, I mean, if you're doing something for yourself like every day, and nagsistick ka doon, it doesn't matter kung anong sasabihin namin ng mga people around you. As long as it's working for you, then good for you. I mean, I'm genuinely happy for you. We're genuinely happy for you. Pero I think yung reason din kung bakit ito yung topic namin for today is because ito yung mga bagay na hindi mo matututunan sa school, na tama. hindi mo makikita lang like basta-basta. Siguro sa social media, you'll be able to see this because ang dami naman ang nag-share ng mga ganito. Pero we feel like yung mga kaedad namin and yung mga younger ones, parang mas mabilis siyang i-digest if it's coming from someone na almost age ko lang din or someone na may first-hand experience. Na may first-hand experience, right? And yun lang din yung goal namin. That's why we're not really saying na if you follow these steps, magiging successful ka. No. Walang Definitely guarantee. walang ganon, and wala rin kami expertise sa ganong area. So yung mga sinishare lang namin are all about experiences na nakuha namin, yung POV namin about things. And then, since this is like parang super casual lang na conversation, you can always let us know your thoughts then, or if it's something na nakarelate din kayo. And then, mag-reply din kami, and then maybe, yun pa yung my topic, or kapag may follow-up topics kayo or follow-up suggestions, we can have those conversations with you then through this podcast that we're doing. Yeah. Pero, may one thing ako na gustong itanong sa'yo since nagkaroon tayo ng work, nag-shift tayo. In short, marami tayong mga challenges na hinarap din before. I guess, yung main challenge, yung main question ko right now is, part ng topic natin today is how we treat ourselves, yung relationship natin sa sarili natin.
question is, ikaw, paano ka nag-cope up after ng isang challenge? After ng isang failure? Siguro tinitreat ko lang siya. Normal naman na ma-feel bad tayo sa sarili natin. True. Kasi human nature yan eh. True? Pero imbes na isipin ko ng isipin yung mismong pangyayari na yun, ang ginagawa ko is, ano ba yung ginawa ko na mali? Ano ba yung hindi ko na pay attention Yeah. na dapat ginawa ko? Yeah. Kasi ako, for example, sa mga liga kong nilalaroan, Mhm. kasi ano naman siya naka-Facebook live siya or naka-YouTube live siya. Aha. So, pag natalo kami, halimbawa, syempre, nakakalungkot. Kahit naman sino yun. Yeah, for sure. Nakakalungkot matalo. Oh, nag-effort ka dun eh. Nag-effort eh. Pero ang ginagawa ko lang is, nire-review ko yung mga instances na hawak ko yung bola or yung possession na to, ano yung dapat kong ginawa. O kaya sa sarili ko, na bakit ganun? Parang ang bilis kong mapagod ng ganito. Siguro kulang yung workout ko. Siguro kailangan kong magbawas ng timbang. Siguro kailangan ko na tumakbo pa, ganyan. Kasi, yun nga, hindi mo pwedeng sisihin. Although, okay lang na sisihin mo sarili mo na may accountability ka. Pero, tapos na yun eh. Nangyari na yun eh. Kumbaga, nagawa mo na, nangyari na. Ang magiging sukatan na lang dyan is, paano ka magbabounce back? Paano mo i-improve yung sarili mo para sa susunod, hindi na ganito yung maging resulta. True. Same as sa mga nagtatrabaho sa work. Sa atin, dyan sa mga nag-work dyan, hello, shout out dyan. Same as sa ganun din. Normal lang naman yun eh. Lalo na kapag ka nag-umpisa ka lang sa industry. Yeah, for sure. Magkakaroon ka talaga ng mga favors dyan. Kasi meron pa nga diyang instances, mag-i-email sa'yo yung manager mo or yung boss mo na i-mention ka, special mention, halimbawa, Mr. Jan Lids magpantay. Yeah. We noticed that ganyan. Tapos naka-attach pa yung error mo. Tapos, Ouch. di ba? Nasa distro pa ba yan? Sa email distro ng buong department. Ayun na nga. Nakasisi pa yung ano di ba? Tapos subject, magpantay, error. Di ba? That's tough. Yun yung mahirap eh. Pero that's life eh. Kumbaga, normal lang yung part ng buhay yun. Part yan ng paano ka matututo, paano ka mag-bounce back. Understanding na part lang siya ng Ang buhay. nangyayari kasi sa atin ngayon, sa mga ka-age natin or sa society ngayon, pagka nagkaroon ng failure, parang hindi ko naman End of the world. Parang end of the world na eh. Parang, ang mean naman ng boss ko, ng manager ko kasi sinabihan ako ng ganito. Yeah. Which is okay lang naman kasi sa ano ko lang, POV ko lang. Sa sarili ko lang kasi ganito, hindi naman ako sa naging hard sa sarili ko. Talagang accountability lang sa sarili na parang dapat ni-review ko yung mga terms, yung mga definition, yung mga dapat kong ginawa muna bago ko i-approve yung ganitong deal. Yeah. Ganyan. Kasi kapag lagi mong dinidemonize yung nag-criticize sa'yo, hindi ka mag-i-improve eh. True. Kasi kung lagi mo lang sinisisi lang naman ako niyan lagi kasi bago ako eh. Kasi ako yung madaling pagsabihan eh. Yeah. Kung ganun yung lagi mong iisipin, wala magbabago sa'yo. Same as, di ba, nung natututo ka mag-bike, ilang beses ka muna natumba bago ka nakapag-bike ng dire-diretso. Yes. Ang nangyayari kasi sa atin ngayon, sobrang mean natin sa sarili natin na hindi natin nare-realize na sobrang nadadown na tayo sa sarili natin na nawawalan tayo ng bilib. Kasi sa sobrang dami nating mga insecurities, sa sobrang dami nating mga baggages na kung saan man ang galing, nalilimutan natin na meron akong skills, meron din akong utak na kaya ko naman talaga. Na I am not always the victim here. Di ba? Parang ganun na parang kaya ka nga sa work. Kaya ka nga na-hire dyan kasi in the first place, tiwala sa yung hiring team, yung hiring manager. Kaya mo. Meron kang sinabit na resume na ganito, na application na ganito. Di ba, pag interview, sasabihin mo, kaya ka po yan. I am flexible. Yes. I am good at this.
Yeah. Di ba? Mga sinasabi natin, I'm willing to work overtime. Tapos, pagka nabigyan ka ng extra work, parang, kasi ako, na-feel ko rin to nung bago ako sa industry. Hindi ko sinasabing hindi ko na-feel to kasi itong sinasabi ko, na-feel ko rin. Na, bakit kaya lagi ako nasisita? Siyempre, bata ako nun eh. Fresh grad eh. Nasabihin ko, bakit ako na naman? Tapos, lugmok na lugmok ako. Pre, tapos syempre, yung mga ka-work ko, tatanong, pre, ba't kaya na naman ako nasisita? Kaya sabihin sa akin, hindi pre, mali naman kasi talaga ginawa mo eh. Dapat ganito yung ginawa mo eh. Tapos, dapat sa Excel, dapat nag-pivot ka muna, ganyan-ganyan. Dapat ganun muna ginawa mo. So sa akin, sa una, syempre, di pa naman ako ganito mag-isip nun eh. Mamasamahin ko. Kasi feel ko, nagawa ko na yung best ko eh. Kasi kung feel mo, lagi mo nagagawa yung best mo, hindi mo maiisip na may dapat kang improve. Dapat lagi mong isipin na meron ka pang pwedeng i-improve sa ginagawa mo. Pagka lagi mong iniisip na, di, ako, the best na ako. Ako na yung pinakamagaling dito. Nagets ko kaagad. Parang ang mangyayari sa'yo, ang yabang mo na sarili mo, hindi ka natatanggap ng mga negative criticism na ang gusto lang naman talaga ng mga nagsasabi sa'yo is Give feedback. Feedback. Di ba? Meron tayong constructive criticism eh. Yes. So, yun. Imbis na ma-down ako ng ma-down ng sarili ko, ginagawa ko nun, tinatanong ko yung work ko, paano ba yan? Ano ba yung diskarte mo dyan? Paano ka mas nabibilisan dyan na mag-work? Kasi baka meron akong ginagawa na imbis na mapabilis, tumatagal or nagkakaroon ng delay. Yes. So, ganun yung ginagawa ko. Yeah, definitely. So, I think yung best part dun sa nakuha ka dun sa story mo is like, you make sure na may accountability ka when you do a certain mistake. And then, pinipick up mo yung good experience, yung maganda, and yung bad, charge it sa experience, and then do better next time you move forward. I think yun yung best part. Kasi when it comes naman sa life, I see it na life is a journey. Like, may start and then may finish eventually, right? And then I see it na parang nasa vehicle lang, na yung challenges would be pwedeng road bumps, pwedeng manhole, pwedeng mabutasan ka ng gulong, pwedeng ganun yung mga challenges. But the thing is, if these failures, if these challenges are going to, like, nasa part ng journey mo, you don't stop from there. Diba? Parang alam mo yung ultimate goal. Alam mo kung saan ka papunta. And pag naflotan ka ng gulong, pagka nasira yung gulong mo, you stop and you fix it. Same goes with life. Like, kapag ka nag-fail ka at something devastating, diba? Like, pause. Like, if you need to mourn, if you need to cry, just do it. Like, kapag kailangan maging emotional, just go for it. It's fine. You have to validate your own feelings din kasi. Kasi I've heard a couple of people na yung toxic positivity, alam mo yung instead of you mourning, instead of you malungkot, which is okay, yung iba sinasabi na, oh, ba't malungkot ka na? Ba't malungkot ka na naman? Ba't malungkot ka pa din? I mean, for me, if super fresh pa niya, if you feel like crying, then cry. Kasi, if isusuppress mo yung own feeling mo, right? It's not you handling yung situation. It's not you handling yung challenge like head on. Parang pinapatungan mo lang siya or parang binaban-aidan mo lang ng binaban-aidan. It's not you helping yourself to heal. And yung healing kasi for me, it involves yung emotional state mo. Diba? How are you going to heal from something na hindi mo naman talaga naintindihan yung naramdaman mo? Diba? If hindi mo in-endure like yung pain. So, if there will be moments na mapupunta kayo sa challenges or bumps, just know na that your feelings are valid. Huwag mong i-invalidate yung sarili mo and don't let anyone na i-invalidate ka. So, kapag andun ka sa ganung area, just take your time and then from there, you start repairing. Diba? Repair mo yung gulong mo, repair mo yung problema mo, like, look for potential resolutions, workarounds, and then eventually, you'll move forward. You don't go back kung saan ka nang galing after mong magkaroon ng butas yung gulong, diba? You move forward. And then when you move forward, straight ahead. Kasi there are people then na
super anxious and super overwhelmed dun sa mga nangyari from the past. And nakakalimutan na nila na nasa present sila. Mm. And there are still good things to come sa life nila. Kasi the main reason, I mean, for me, how I see it, going back sa analogy ko is, yung windshield, malaki siya. It's because you should be looking sa future. Forward. And then yung sa rear na salamin, maliit lang siya. It's because it's for you to have a look lang. Like, hindi ka dun magfo-focus. Right? Same goes with life. You move forward, diba? And then yung mga nangyari sa past, just like what you said, yung mga nangyari sa past na issues, yung mistakes, yung errors, kunin mo lang yung experience, yung learnings. If it's good or bad, just get it. Pero hindi mo kailangang ma-stuck palagi sa past. Diba? And yung present, it's the most important thing. Kasi for the future things na mangyayari pa lang sa future, technically, diba? Wala kang control doon. Wala kang idea, diba? But sa present ngayon, diba? Kung nasan ka ngayon, it's the most important thing kasi yun yung may pinaka-control ka. Ayun lang yung bagay mo na kayang kontrolin. Exactly. And yung nabanggit namin kanina na mga daily habits namin, ng mga daily routines, kapag sa amin, lalo na sa akin, kapag ka nag-add up na yun, parang doon mo siya makikita, doon mo siya mararamdaman eh. Pasasalamatan mo yung sarili mo. Sometimes you're not even looking. Oo. Pasasalamatan mo na lang sarili mo. Andito na pala buti ako. Buti pala ginawa ko. Buti nag-start ako ng ganyan. True. Buti nag-workout ako. True. Kasi kung gantong edad ko, hindi ako nag-workout, siguro kung anong sakit na nararamdaman ko. Yes. Diba? Yes. And your future self will thank you for that. Definitely. And based dun sa analogy mo kanina sa driving, kasi diba, pagka lagi ka nakatingin sa rear view, which is yung past, ano mangyayari sa habang nag-drive ka? Babangga ka. Diba? Hindi mo nakikita yung nasa present mo or yung mga mangyayari pa lang sa'yo. Kakatingin mo dun sa mga past na experiences mo. Yes. Plus, it adds up kasi dun sa super common ngayon ng mga tao. Even for us, like, yung overwhelming thoughts. Diba? Parang, instead of asking yourself, how can I improve? How can I solve this problem? Lagi nating iniisip is why. Parang, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ako yung pinili ni Lord na magkaroon ng problem na ganito? Bakit ako pa? Napakarami lagi na, parang naging clouded na yung isip natin lagi na gano'n na instead na maging problem solver tayo, nag-i-stay tayo sa problem eh. True. Na hindi natin namamalayan na buong week mo na pala siya iniisip. Na, o kaya, ang worst case scenario is buong year mo na pala siya iniisip na wala ka na nangyari. Wala nang nangyari sa buhay mo. Parang, tapos na, nangyari na, anong ginawa mo na? Paano ka nag-bounce back dun sa problem na yun? Na buong taon ka ba nagmumukmok? Buong taon ka ba, araw-araw ba na sa tingin mo wala ka nang magandang magagawa? Di ba? And ayun lang din yung gusto kong i-point out dito sa episode natin na instead of asking why dun sa mga problem natin, start asking how. Kung paano mo sosolusyonan yung problema na yun. Kasi baka baka nasa paligid mo lang, baka nasa sarili mo lang din ang sagot doon. Baka wala doon sa mga kakilala natin or sa kaibigan natin or wala sa amin yung sagot na yun. Diba? Definitely. Definitely. And ano lang din siya parang when it comes kasi sa thoughts, yung mga ganitong thoughts, these are things na may chance na mangyari and may chance na hindi mangyari. And you have to try na i-make sure na ikaw yung nagko-control sa utak mo, sa mga iniisip mo. Kasi I know na inevitable yung mga thoughts na baka mangyari yung ganito, baka hindi mangyari. Ang daming what ifs, right? But you have to make sure na hindi ka umaalis dun sa ground mo na, hey, those are what ifs, diba? If mag-iisip ka ng negative, might as well think of the positive side. What if hindi mag-work? What if mag-work? Diba? So, mag-stick ka sa ground and then know things na that's within your control na may kaya kang gawin. Going back dun sa sinabi ni Vince, like, how am I going to resolve this one? Right? Instead of getting the whys. Kasi sometimes, never ending siya.
Never ending talaga yung may. Never ending siya. Never ending siya. Pero when you start to act on it, like do something about it, that's within your control, diba? Then from there, wala kang regrets. Why? Kasi you did your best, you tried everything na kaya mong gawin based dun sa kaya mo. Now, if hindi mag-work, diba? Then learning experience. And then you move forward from there. Pero definitely, walang mangyayari if you're just going to stick dun sa isang tabi. Magsistay ka lang dun, diba? So, yun lang din I think yung overall message namin for this episode is that yung nararamdaman mo are all valid, diba? The only time lang na kailangan mong mag-move, let's say for example, something devastating happened, the only time na kailangan mo mag-move is kapag feeling mo sa sarili mo, okay ka na, feeling mo ready na akong i-take to head on. Kasi every tao naman, lahat siya, ako, kahit sino, may kanya-kanyang phase kung paano mag-heal. May kanya-kanyang timing din. Diba? So, yun lang, going back, messages, lahat ng nararamdaman mo emotionally, mentally, they're all valid. Diba? And always think of something na papasalamatan mo yung future self mo. And then, in doubt, that's okay. If kailangan mo mag-rest, that's okay. Pero, just always try to push forward. Yeah. And yung main goal talaga rin ng episode natin ngayon is to help you na nanonood sa amin, na nakikinig sa amin, na to feel empowered sa sarili mo, na kaya mo. Yeah. Na hindi ka nag-iisa dun sa situation mo for ilang months, for ilang weeks, na hindi lang ikaw, sabihin natin na naka-receive ng ganitong email na may error ka sa ganito, naramdaman din namin yan, naramdaman ko rin yan. Nag-fail kami at certain point. Yeah. And marami pa kaming failure na magagawa sa buhay. Baka malaman nyo na niyo iba. Kumbaga, pa lang nag-start pa lang yung buhay eh. Yeah. Kumbaga, failure is a part of life. Mas marami kang magagawa na failure kaysa sa success. Don't be afraid to fail. Kasi kapag you're too afraid na you won't try. Na mag-fail, hindi ka na mag-try. You won't even kumbaga, kung may isip mo kagad, baka sabihin ng kaklase ko or kaibigan ko, ganito baka pagtawanan ako ano naman, kung pagtawanan ka nila, ikaw may ginagawa ka, sila tumatawa lang doon. Anong may invest nila doon sa tawa nila? Di ba? Pati at the end of the day, buhay mo yan. Diba? Buhay mo yan. And yun yung sinasabi namin kanina, na you have to be in control dun sa actions mo, dun sa mental state mo. Kasi buhay mo yan. Even ako, si Vince, even people around you, pwede nilang idikta yung mga dapat mong ginagawa. And sometimes, baka ang gawin pa nila is i-criticize ka lagi. Diba? Pero, at the end of the day, it's your own life. So, kung anong consequences, kung anong rewards, kung anong anything na mangyari that's dun sa buhay mo overall, sa'yo yan. Take ownership of it. Kaya nga, Vince and I, sabi namin kanina din, always do something na papasalamatan mo yung sarili mo kasi it's your life. And wag mong hayaan yung iba na sila yung mag-dictate or mag-control ng buhay mo. Kasi it's yours. So, make sure na it's yours. Yeah. And sa akin, final message ko lang dito sa episode na to is, okay lang na maging different ka. It's okay to be different. Na kahit sa circle of friends mo, ikaw lang yung nagbabasa ng libro, ikaw lang yung nag-meditate, ikaw lang yung nag-workout. Okay lang yun. Kahit na ikaw lang yung nag-umpisa nun. Malay mo, ikaw pala yung makapag-influence sa kanila. O di lahat na kayo nag-workout, lahat kayo nagbabasa ng libro. Now, malay mo, in the future, magdi-discuss pa kayo ng kung ano yung bago nyong natutunan. Yes. Which is healthy. Na magiging routine ninyo magkakaibigan. Na hindi lang ikaw yung matutulungan mo pa yung mahal mo sa buhay. Kasi di natin alam na halimbawa sa mga kaibigan mo na may nararamdaman na pala silang ganito, ganyan. Uh-huh. Tapos nag-jump in ka na, nag-help ka sa kanila na, what if gawin mo to? Na go out more, try mo tong ganitong hobby, try mo mag-meditate. And sa ganong kaliit na bagay, matutulungan mo na sila. Yes. And ma-empower mo na sila sa ganong kasimple na bagay. And ayun naman talaga yung goal namin ni Mark dito sa episode and for this whole podcast na hindi lang to basta kwentuhan, hindi lang to
Basta inuman. Basta inuman, di lang to Ah. basta shot-shot ng ganyan, di lang to basta kwentuhan namin about experiences sa college. And sa amin, hopefully, na makadagdag kami ng value sa buhay nyo, sa daily lives nyo, na maraming rin ibang tao na nakaka-relate. Or baka meron kaming mga bagay na nakakadagdag sa inyo. For example, yung mga nabanggit namin na hobbies, yung books, meditation, and Yeah. scheduling and True. all, yung mindset. And sana, sa mga susunod na episode din, subaybayan nyo pa rin kami. Kasi ito talaga yung gusto namin mangyari dito sa podcast na to, na hindi lang kami yung makaka-relate sa isa't isa. Gusto namin makarelate din kayo. And if may mga suggest kayo na We want you guys to be more involved. Yeah. kung ano yung mga topic na gusto nyo pag-usapan natin dito, hindi lang namin yung Mark. Kasi mas gusto namin na mag-comment kayo. Kasi, syempre, di ba nabanggit namin at the start of the podcast is yung sa set namin. And we took that feedback na constructive. Kasi kung, di ba, kung yung ginawa namin is nilaban namin, hindi, okay lang yun. Maganda naman yun eh. Kami gumawa nun eh. Okay naman yung sinabi namin eh. Di ba? Kung naging ganun kami, di ba, hindi kami magkakaroon ng ganitong medyo okay na set. Yeah, but I guess if may makikita tayo ulit dun sa mga comments or mga feedback ulit, I think ilipat kami ulit. So sana hindi na kami lumipat. But yeah, kidding aside, I think yung final piece ko din for this whole episode is that remember na it's always okay not to be okay. And if ikaw mismo, is wondering kung anong dapat ginagawa ko or how should I treat myself, I guess yung sasabihin ko is, if kaya mo maging mabait sa iba, kaya mo silang itrato nicely, and kung ano-anong ginagawa mo to please them, might as well just do it for yourself then. Kasi you deserve it. Like, ikaw, kahit sino ka man, ano mang pinagdaanan mo, challenges mo, or experiences mo from the past, deserve mo maging masaya, and deserve mo maging successful. So, successful is subjective naman. Pero my point is, you deserve all the good things in life and just keep on working on it. Just be, doon ka mag-invest, like be intentional about the process itself, and then success, eventually it's going to come in your way. So, yeah, just enjoy life. And then, sabi nga ni Vince, if may mga chance na magiging more involved kayo dito, we would love to have that. So if may mga topics kayo, again, if may mga topics or gusto kayong kwentuhan na gawin namin, we'll be more than happy to do that. Basta wag lang yung mga dare siguro. Wag lang yung mga dare siguro na na medyo mahirap. Pero anything else, we're good, and we're actually excited na magkaroon ng more engagement with you guys kasi when it comes naman sa pag-iinom, I think kung ano nagpapasaya sa inuman is the people that's diba? Yung nandun kasama mismo sa group, diba? And this is a podcast na we're starting to you guys. I mean, inuman session namin to, with like you. This. Yeah. With you. And then potentially, malay nyo, mag-inom talaga tayo face-to-face, diba? We'll never know. But I guess that's it. Yun lang yung gusto kong sabihin on my side. And also, dun sa feedback side, madagdag ko lang din, kung meron pa kayong gusto sa aming improve, say for example, yung batuhan namin ng pagsasalita, kung paano ako magsalita, kung gaano kabilis yung transition ng mga topics, kung paano rin ako magsalita. If it's too long? Kung masyado mahaba, kung masyado bang malakas yung boses namin. Oh, shoot. Okay lang yan. Tinetake namin lahat yan ng feedback na yan. Yeah. We're good. Basta sa ikakaganda na itong podcast natin and para sa ikakaganda ng kwentuhan natin. Yeah, for sure. And that wraps it up for this episode. Yes. So that's it for relationship sa sarili. So thank you for staying. I'm not sure kung gaano katagal. No, if umabot kayo sa point ng video na to, hopefully gising na kayo. But yeah, we really appreciate you being here with us today. So we do hope na na-enjoy itong episode, and for any feedback, of course, you can send it over and we'll be more than happy to read through it. Okay? So I guess we'll see you on the next one. See you on the next one. Yeah. Peace.